So ayan ano mga dudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, ibablog natin tong bagong-bago na Honda Click 125. So ikutan muna natin bago natin sakyan. So ayan ano mga dudes, ano ba yung bago sa bagong Honda Click 125? So syempre, bukod sa kulay, ano, yung bodyworks, bagong bodyworks no mga dudes. Ito yung una-una napansin kagad oh. Matte na kulay brown no. Ito, saka ito ay body color na agad ng itsura. Hindi katulad ng mga nakasanayan natin na kulay itim ito tapos ito body color no. Ang ganda sa akin, matte siya oh. Hindi ko lang alam kung mismong kulay ng plastic or ano siya, pinta. Parang lasa ko pinta eh. Siya, meron siyang ayun, 5 piso sa loob. Yan, meron siyang USB Type-C charging port dito. Tapos ayan, pag ganyan lang yan pagka binubuksan. So ayan, ang kaibahan nito doon sa nauna nating first ride impression ay keyless na ito mga tuds no. So tuturuan ko kayo paano gamitin to. Para sa mga nagbabalak kumuha ng Honda Click, papakita ko sa inyo ang susi. So eto mga tuds yung ano, yan, eto yung susi niya or yung remote no, kung tawagin. So ayan, dito muna tayo sa remote syempre. So may dalawang buttons yan. Ito, answer back, saka pang ano mo, kumbaga pang set ng alarm no, kapag naka ano na siya, naka-armed na siya, pag nagalaw yan, tutunog na no, tutunog siya. Ayun, pagka naggumanon siya, nag-beep, mag-a-alarm na siya or armed na, kumbaga nakalak na no mga tuds. Kapag siya ay nasanggi-sanggi, yan, mag-aano siya, mag-a-alarm no. So ito, silbing answer back, saka pang-lock or kumbaga pang-armed ng inyong alarm system sa motor no. So ito namang nasa baba, patayan or buhayan ng susi. Ito naman, kaya nilagay ito para kumbaga hindi ma-detect ng motor, kasi kahit yan ay nasa malayo, kumbaga kung naka-on yung susi mo or yung remote mo, kapag halimbawa ay kumbaga mas mabilis ma-drain ang battery ng remote mo kapag hindi mo pinatay, kasi syempre kumbaga
nag-shared pa rin sila ng signal kahit na malayo or magkalayo sila no mga tools, or nakatago sa inyong bahay. Kaya mas advisable ay patay nyo or buhayin no. Ayan, pag sa pagbuhay naman, syempre long press mo lang hanggang sa maging green. Then yon, pwede mo nang ma-access tong susian. So yan. So dito muna tayo sa special key features. So ang susian nyo, dapat itong code na ito ay itatago nyo, saka ito ibubukod nyo dapat dito sa remote. Kasi ito, in case na malobat yung remote nyo or mawala, pwede nyo pa rin ma-access yung upuan yung dito, no? So sa pamamagitan lang nitong part na ito. So dito hindi ko makita kung ano yung magiging problema, kasi kung halimbawa malobat yung motor, hindi mo mai-on, andi dito lang yung battery niya, oh. Hindi mo na miski kailangan buksan tong U-box, unless kailangan mo magpagasolina, no mga tuds. So dito naman yan, meron siyang maliit na ano dito, butas, yan tumalsik na. Dito mo naman siya aayusin or ilalagay para mabuksan mo yung lock ng seat. Ay, bukas pala eh. Ayan. Lock ng seat. Hindi ko makapa. Yan. Bukas na. Bah, issue kagad yun ha. Ayaw niya mag-lock. Yun. Ayan, nag-lock na. Uli. Ayaw. Ayon, hindi, may issue siya na hindi masyadong umaano yung lock. Pero naano naman siya, nagla-lock, no? Basta dito lang yun igagayin, ito-twist mo lang siyang ganyan. Pag naipasok mo na, pag ganun lang, no? Mga tuds. So ito namang code na ito mga tuds, pagka halimbawa na nawala yung remote nyo, pwede nyong i-bypass yung susian kahit wala yung remote. Ilolong press nyo lang yan, tapos ipe-press nyo isa-isa yung code na ito, kung ano yung mga number na inilagay dito, no mga tuds. Pero hindi ko na ipapakita, syempre bukod na video na lang yan, no? So naka-on na yung susi nyo mga tuds. Ayan o, naka-green. Ano mo na, ma-access mo na yan, oh. Umilaw na yung indicator na susi. Yan. Mabubuksan mo na siya mga tuds, no? Naka-side stand. Naka-side stand. Yan mga tuds. So masasabi natin sa andar ay parehas pa rin sa dating Honda Click, no mga tuds. So ito yung headlights niya, bago. Ang pinagkaiba na sa dati, ang low beam ng dati na andi dito, tapos ngayon naman pinagbaliktad niya. Pag naka high beam, ito na yung iilaw. Ayan. Tapos may DRL dito. Dito kasi nakilala ng Honda Click sa DRL na to eh, saka sa malaking headlight. Sobrang forma ng unahan niya. Oh, lalo na yung binagayan ng kulay. Para sa akin maporma ang kulay na kulay brown. Ayun oh. Oh. Bago sa paningin. Ayan, pakinggan natin yung andar. Parehas pa rin sa dati. Liquid cooled. Ang preno niya, syempre disc brake ang unahan. Drum brake naman sa likod. Ganda din ng meron siyang air ventilation dito sa harapan. Butas yan, oh, tunay yan, oh. Ayan. Tapos may Honda na pangalan. Dito naman sa ulo, maganda ginawa nila eh. Oh.
Hindi ko lang alam pagka naluma itong motor na to kung kukupasin ba to o kukupas din ba to. Kasi matte siya eh. Matte yung kulay, no. Pero sa tingin ko kung kumupas man to hindi halata kasi brown siya eh. Kumbaga puti na siya eh, no. Kung mamuti man, konti lang hindi halata, no. Ayos din eh. So yan naman yung mga buttons. Equipped na din siya ng idling stop system, ha, mga tuds. Ayan, no. Dito ang busina, dito ang placer, tapos ayan ang high beam, low beam. Tapos dito naman sa dashboard, pretty much the same from the previous models. So Honda Click 150, 125. Nagsimula yung ganitong itsura niya sa version 2 hanggang version 4, ganito pa rin itsura niya. Wala naman halos na bago, mga tuds, no. Kumbaga ayan, no. At dito yung fuel gauge, speedometer, tapos yung fuel consumption mo na kilometers per liter, tapos yung total. Dito mo naman select kung alin yung sa pindutan mo to. Dito ma-access yung trip A, trip B, voltmeter, no. Ayan, no. Trip B, average fuel consumption 42.5, no. 14.4 kapag kabuhay, kapag patay yan 13.2. Full charge naman, tapos pag binuhay mo 14.3, 14.4. yan. Sunod, yan total. Dito naman yung oras, ayun lang. Tapos dito naman sa may bandang taas yung ayan, o, para makita nyo, may mga indicator yan dyan. Yung battery, yung idling stop. Hindi nakaano eh, ayaw umilaw eh. Yan, idling stop pagka gusto mo ng idling stop pag naka-off. Ayan. Tapos yung overheat, check engine, high beam. Tapos yung indicator ng susi mo, ayan, nandyan din. Katulad din sa mga dating Honda Click, no, mga tools, may parang ilaw din siya dyan. Nagbiblink yan kapag naka-armed yung motor mo, no, mga tools. Speaking of armed, pag sinabing naka-armed, ibig sabihin anytime pagka nasangge or may gumalaw ng motor mo ay mag-a-alarm siya, no. Yun ang ibig sabihin. So ano pa ba? So equip pa rin siya ng combi brake. So kapansin-pansin din na pagbabago dito ay ang kanyang lever dito. Parang clutch yung itsura eh, no. Parang clutch na CBR 150 ang itsura eh. Pero preno ito, mga tools, ha. Yung kumbaga yung itsura ng lever niya magkaiba kumpara sa dating modelo. Pero dito sa kabila, yun pa rin. Yan, combi brake. Pagka pinreno mo yung ano, pinreno mo to, magpepreno din tong kabila. Yan. Nakita naman. Ganda. Tapos dito pa rin ang lalagyan ng battery niya, no. Sa U-box naman, para ma-access mo mga tuds ang U-box, ayan, itatapat mo lang sa seat. Tapos pipindutin mo na to. Kasi pag hindi yan nakatapat dyan, hindi mo pipindot, no. Pag naka-on, hindi mo pipindot. Basta itatapat mo sa seat. Ayan, bukas na. So, ayan, ang bagong Honda Click 125 version 4, no, mga tools. Ang forma ng ilaw eh, no. Ang itsurahan niya, mga tools, para siyang version 1. Parang ibinalik na yung formahan ng version 1. Kasi dito, oh, ganyan kalapad. Tapos meron siya ditong triangle kamukha ng version 1. Pero ang ilaw niya ay upgraded na nanggaling sa version 2 tsaka sa version 3. So ayan, pag kami nakita tayong version 3 or version 2, pagkukumparahin natin silang dalawa ng mga tools. Kung ano ba yung, kung sino ba mas malapad, ano. Appreciate muna natin. So ito, may bago siyang itsura na crankcase. According to Honda ay mas maganito kumpara sa dati, no. Yan. Naka ESP, Enhanced Smart Power System pa rin siya, mga tods.
Ang mags, ang kulay ng mags niya ay may pagka bronze. Hindi naman ano eh, bagay na bagay sa body no mga tuds. So ang kanyang stock na gulong ay B-rubber. B-rubber 100 by 80. Tapos likod naman syempre 90-80 B-rubber din. Ayan, ewan kung kita sa video. Dito sa maliwanag. Bronze ang kulay ng mags, so mga tuds, ganda. Goods din eh ano. Ayan o. B-rubber. Ayun lang. Eto mga tuds, naka-lowered na to. Kaya hindi natin masasabi pagka-stock na ano, kung ano ang tindigan. Pero papakita na din natin pagka nakasakay tayo no mga tuds. So ayan ano mga tuds, ang height natin ay 5'7". So ito naman yung upo natin sa Honda Click 125 version 4. Medyo mataas din nga pala siya no mga tuds. So mga tuds, gear up na tayo no. So ayan na no mga tuds, bago natin simulan yung vlog, magbasa muna tayo ng comment no. So sabi niya, dito muna tayo sa unang ano. Si Maymay, sabi ni Maymay, paano naging smooth? Paano naging smooth? Eh bago pa yan, pinagloloko mo sarili mo, pag matagal na yan, garapal na yan. So dito pa lang sa unang comment natin ay doon sa previous videos, doon sa nilagay natin yung first ride impression, ang kaibahan ng unit na ito doon kumpara doon ay kumbaga ito keyless na, kumbaga premium or smart edition ito, yung isa naman ay standard edition. So ayan, salamat nga po pala kay Kuya Ambet na nagpahiram nitong motor no. So sabi naman ni Noel, ayan, mukha ng Rusi. So ewan ko ba sa iba na ano, gusto nilang lokohin or hindi nila alam na hindi nila, kumbaga wala silang alam kung pagdating sa motor no mga tuds. Akala nila palagi pag halimbawa naunang maglabas si Rusi ng motor tapos may kamukha na galing Honda, ay ibig sabihin nun ay ginaya na daw ng Honda. So mahabang debate yan pagdating sa mga ganyang usapin kasi maraming ano eh, no hate naman sa community ng Rusi, pero kadalasan sila yung ano eh, madali lokohin na tao no. Para bang ayun nga, ang tamang term sa kanila ay wala silang alam kumbaga sa sinasabi nila no mga tuds. Kasi ikaw ba naman, Honda, number 1 most selling motorcycle brand in the Philippines, hindi lang sa Philippines, sa buong mundo no mga tuds. Tapos sasabihin na nanggaya lang or ginaya lang ng Rusi or ginaya sa Rusi yung mga motor na nilalabas ni Honda. So malabo mangyari yun ano mga tuds. So patatlo naman, eto sabi ni Daryl, shoutout, looks lang daw naman ng naiba, bakit may pa first ride impression pa, hindi naman bagong MC yan sa Pilipinas. So boss, kaya nga naglabas ng bagong motor eh. Eto hindi man masabing all new, pero kasi hindi masasabing all new kasi iisa pa rin naman ang makina kumpara sa mga previous version, pero hindi ito yung facelift laang, hindi katulad ng version 2, hindi katulad ng version 2 at version 3 na yung version 3 ay facelift laang ng version 2 no, na parehas pa rin, pretty much the same pa rin yung body panels nila. Ito iba talaga, magkakaiba talaga sila ng mga parts no, sa tapalodo, sa unahan, sa front cowling, sa ilaw, magkakaiba no mga tuds. Siguro kung may pagkakatulad lang sila, yan yung sahig, yung kumbaga yung gulay board, saka yung kanyang araro mga tuds, yung pinagkaiba ay yung kumbaga yung magkatulad sa mga previous version. Pero tingnan nyo, kahit ultimo mga tapalodo ay iba-iba na. Oh. Saka sa taillight, maiba tayo mga tuds. Mas nagagandahan pa rin ako doon sa taillight ng dating version kasi malapad yun, malaki. Ito pinaliit nila.
Tingnan natin kung anong itsura ng pag nakailaw. Ayan, oh, parang Cyclops ang itsura niya. Pero mas nagagandahan pa rin ako doon sa dating version. Pero goods din naman to, minimalist. Kumbaga hindi siya masyadong madumi tingnan. No, mga tuds. Paano bang madumi tingnan? Basta goods siya para sa akin. Pero mas goods yung mga sa previous model, no. So ano pa ba na bago? Ayan, yun lang naman. Kasi itong body panel na to, hindi mo pwedeng isalpak yan sa version 3, no, mga tuds. Hindi kumpara doon sa version 2 at version 3 na pwedeng salpakan yung mga parts. Kaya nasabing. So ayan, gear up muna tayo, no, mga tuds. So kahit na paano ba to sabihin? So kahit na gaano kaganda ang motor na ito, mga tuds, napakarami pa ring basher ng motor na to, no. Tumutunog ang unahan niya eh. Gawa ng nilowered yata ng 1 inch o half inch ba yung motor na to. Kaya mababa. Pero malapad kasi yung upuan, kaya mukhang mataas pa rin mataas pa rin siyang upuan, mga tuds, no. So makina niya, mga tuds, syempre single cylinder, 4 stroke, 2 valves, 2 valves, mga tuds. Tapos ano pa ba? Liquid cooled. Ayan. Sa sipa, mga tuds, masasabi kong parehas pa rin sa dati. Parehas pa din sa dating modelo, mga tuds. Halos walang pinagkaiba yung yung power. Eto, mga tuds, gusto ko sana nga na kumbaga i-review sana natin yung maganda yung suspension. Eto, mga tuds, masasabi ko talaga dito pa lang na matagtag. Hindi katulad nung isa na hindi pa nalilikot yung suspension. Kasi ito, naka-lowered na yung harap eh. So syempre, saan ba yung bigat ng rider, diba? Nasa unahan. Sa mga hindi nakakaalam, mga tuds, kapag ka nilowered mo ang sasakyan, motor man o kotse, magiging matagtag na yan. Maliban na lang kung palit suspension ang ginawa mo. Kaya maganda ang magiging play. Eto, mga tuds, naka-lowered na eh. Kaya para sa akin matagtag, mga tuds. Ayan lang, una kong masasabi dito sa Honda Click, napakataas ng side mirror niya, no. Ayan, no. Pero goods naman, kitang-kita naman yung nasa likod mo. Ayan, kumbaga sa akin, kung ako ang magkakameron ng Honda Click, papalitan ko kagad ng mas maganda side mirror to, kasi natataasan ako eh. Basta mataas siya, no, mga tuds. Maganda yung medyo mabababa ang nakonte yung side mirror. May iba ginagawa nila, pinapalitan mismo nila ng mga CNC. Pero wag naman, mga tuds, gagawin yung tatanggalin nyo yung side mirror, kasi napakahalaga ng side mirror, mga tuds, no? Matigas ang shock, mga tuds, no? Sa likod ganun din. Matigas din ang suspension sa likod, no, mga tuds. So sa hatak, ganun pa rin eh. Parehas pa rin sa dating modelo. Kasi yung dating modelo or yung version 3 ay malakas na din. Yung pagka-smooth ng engine andun pa rin, pero parang masasabi ko na mas smooth to, mga tuds, kumpara sa dati. Yun pa rin naman ng engine, binago lang ng kaunti ang crankcase, yun yung visual na nakikita natin. Pero sana naman
Comment down below mga tuds kung ano pa yung, kung ano-ano pa yung mga sa tingin nyo ay binago dito mga tuds, no? Kasi ito talaga, review na natin talaga na talagang review base sa ating perspective bilang rider, no mga tuds. Tumigas yung suspension mga tuds kasi ano or sadyang matigas. So ito nga pala mga tuds ay syempre telescopic fork sa harap, traditional, tapos monoshock naman sa likod, or iisa ang kanyang shock sa likod, no? Kaya asahan talaga natin medyo may katigasan. Pero yung sa ibang modelo mga tuds, parang sa previous version, no, medyo para sa akin ay mas maganda or mas smooth ang suspension nun ng mga yung kumpara dito. Eto nga sana bago kasi mekaniko nga si Boss Leo, tas kapatid niya yung pinaghiraman ko nito. Eto sana bago natin, kung hindi kagad natin nasakyan ngayon, syempre una naka-lowered nga, tapos ipa-plus lalagyan na kagad niya or i-convert niya na kagad ng plus 2 yung swing arm, kasi yun ang bagay na motor kumbaga bagay na setup sa mga motor na to mga tuds Maganda kasi ito mga tuds para sa mga beginner. Mabait lang yung takbo niya, hindi masyadong malakas, hindi masyadong matulin. Kumbaga tamang-tama lang, swak sa pang long ride kasi liquid cooled, swak din naman kung pan daily kasi Honda nga, and talagang fuel efficient ang motor na to mga tuds. Kaya sabi ko sa inyo, simula yung game changer na version 2 mga tuds ay nasakyan ko na. Kaya lang dati hindi pa ako masyadong nagbabablog Kumbaga ang vlog ko lang dati, kumbaga matripan ko lang. Ngayon medyo papasikatin na natin tong ating channel kasi nagki-kick in na ang mga viewers natin sa black up, sa blue up. Yun pa rin naman parang magbibuild pa ulit ako ng bagong audience doon. Marami na kasi akong vlog na nag-viral din talaga. Kaya lang syempre ang priorities natin nung tayo ay bata-bata pa ay kumbaga tulad na lang nung XRM ko dati, nagba-viral na pala sa YouTube, hindi ko pa alam, no? Maraming comments, maraming views, umaabot ng 60,000 views, hindi ko na nasundan or hindi ko inintindi, no? Kumbaga libangan ko lang talaga ma-share sa inyo yung aking mga experience, kumbaga sa mga experience, mga builds ng motor, no? Pero hindi ko aim talaga na maging motovlogger. Ngayon, subukan natin maging tunay na motovlogger sa pamamagitan ng pag-review ng iba't ibang klaseng motor. So syempre mga tudes, kung gusto mo yung video natin, make sure to subscribe mga tudes. Tapos share mo na din kung nagustuhan mo yung mga videos natin, no? Testing natin happy 10. Full throttle na tayo mga tods, 100 yung ating top speed, pero hindi pa sagad yon. So mga tods, doon sa mga nagsasabi, no, na kung kamusta daw ba yung ang tawag dyan, kung kamusta daw ba ang suspension ng bagong Honda Click, matagtag mga tods. Ramdam ko sa likod So magkaiba din pala ang brand na inilagay na gulong ni Honda dito kumpara sa standard edition. Yung sa standard edition, ibang klaseng gulong, gulong eto B-rubber ang nakakabit. Mas makapit siguro ito mga tuds, no? Kasi alam natin B-rubber mas makapit sadya. So dahil break-in period pa naman ito mga tuds, i-break in natin dito sa amin na medyo mataas yung ahon, no? Para medyo lumakas-lakas. Kasi break-in period pa naman So solo laan tayo, solo rides.
Kaya hindi naman masyadong mahirapan yung motor. So kilala ang Honda or ang mga Honda Click. Honda, basically lahat naman mga tools ng gawa ni Honda na scooter mahina sa ahon. Kasi wala naman talagang pagkukuhanan ng lakas ng ahon yun, kasi syempre magkakaiba yung engine layout, no? Ang masasabi ko lang sa bagong Honda Click mga tools, sana naman ay binago nila man lang kumbaga binago man lang nila yung dashboard, no? Pero goods na din kasi full digital pa rin naman. Kasi sa scooter tama naman din niya, wala ka naman masyadong dapat titingnan sa scooter, basta ando doon yung fuel gauge, ando doon yung speedometer. So yun lang naman, basta mahalaga full digital siya, hindi na siya yung mga analog display. Pero mas maganda sana kung may bagong design, no? Ang tagtag ng unahan ng mga tools, kasi ewan ko ba, baka matigas yung gulong, matigas yung suspension mga tools kumpara sa dating Honda Click. Mga tools, masasabi ko talaga sa andar ng motor na to, napakaganda, napaka maayos, napaka smooth ng andar. So kalimitang issue ng motor na to mga tools, yung dragging. So syempre mga beginner nga yung gumagamit. Ang alam kasi lagi ng kumbaga ito lang, experience ko lang din talaga mga tools pagdating sa mga automatic na scooter, kung ano ba yung dapat na habit na alam nyo, no? So syempre dito mga tools, pagdating sa mga scooter, syempre alam naman natin na iba ang maintenance pagdating sa scooter, kasi meron kang CVT or panggilid na dapat lagi mini-maintain, dapat malinis, dapat laging kumbaga na-check, no? So sa case ng Honda Click, kapag halimbawa naluluma na, ano kasi siya, na prone siya sa dragging. Sa kahit ano namang motor na automatic, ay talamak na din naman ang dragging, no? Hindi lang sa Honda Click, pero dito talaga sa Honda Click ay issue yon. Merong torque drive bearing, isa din sa issue niya, torque drive bearing. Sa tingin ko yung panggilid nito at panggilid ng dating Honda Click ay isa lang din, kasi hindi naman nagpalit ng bagong engine, hindi naman nagpalit ng configuration, 'di ba? Yun pa rin naman Wala ding update pagdating sa chassis. Iisa pa rin ang chassis. Ang update lang na alam ko ay eto nga, sa bodyworks, saka sa crankcase, side crankcase ng panggilid. Yun lang pinagaan daw nila. Ano pa ba issue? Yun basically yun lang naman. So sa akin, nakakapag-drive din kasi ako ng automatic. So nagkameron tayo ng Honda Beat 110. Yung Honda Beat naman, hindi naman siya ganun kalakas, or hindi naman din siya ganun kahina. Kumbaga matipid kasi siya Kaya lang syempre bibitinin ka din talaga niya pagdating sa power. Gawa nga ng 100, tama ba? 115 or 110cc lang yun. Ay, yung Honda Beat mga tools, kahit na matagal ko nang ginagamit, umabot, yung nasa sa akin pa yung Honda Beat na yon ay umabot ng 35,000 kilometers yon. Ayun, walang issue, walang naging issue ng dragging, basta ang riding habits ko kasi mga tools, parang sa manual din yung kumbaga ang pagpepreno ko. Pag ang driving habits mo ay hindi ka masyadong pumepreno sa likod, pagdating sa scooter, hindi masyadong maapektuhan ang iyong panggilid mga tools. Yun ang aking basehan, no? Base sa aking experience ito mga tools. Kumbaga wala pa akong, kumbaga base lang sa aking experience mismo yun. So isa pang motor namin, Aerox, nagkakameron din yan ng dragging issues. So same thing, kasi ako din naman halos ang gumagamit ng pangmalayuan, pero yun talaga ay sa kapatid ko.
Ayan magkaibang brand na yan. So ang kapatid ko naman saka ako ay ang riding habits namin ay ang preno namin laging unahan. Kasi dati nung mga underbone pa yung ginagamit naming motor, mahina ang preno sa likod. Kaya ang preno talaga namin laging sa unahan. Kaya nasanay na kami hanggang sa nag-scooter na kami, laging laging unahan yung ginagamit namin preno. Kahit hindi kami gumamit ng likod ay goods lang, ayos lang, nakakaya namin yung pagpreno or yung riding habits na yun. So anong nangyayari, temo, yung kanya nasa 20,000 kilometers na or 18 ba, huling tiningnan ko kasi yun 19k kilometers na, kung hindi ako nagkakamali. Ayun, walang ginagalaw sa panggilid nun, nililinis lang. Pero yung mga magpapalit ng bola, magpapalit ng mga clutch lining, hindi namin nagagawa yon kasi makapal pa. Then hindi din naman masyadong ginagamit, no? Kumbaga pag ilolong drive ko lang, saka lang siya makakalayo-layo. Pero daily din, ginagamit din daily. Dito nga lang malapit sa lugar namin, hindi siya nakakalayo, no? So yun, wala ding issue yun ng dragging. Kasi sa tingin ko, dahil nga sa pagpreno, alam nyo kung bakit? Kasi kapag ka nagpepreno kayo sa likod, apektado pa rin pag yung halimbawa hinapit nyo, full throttle, tapos bigla nagpreno sa likod, yung CVT nun hindi kaagad sumasabay yun. Kasi may salida din yun, may salida yun. Kumbaga kapag ka nangyari yun, ang mapapersa doon yung mga clutch lining, yung mga, kumbaga mawawala yan sa synchronization. Kumbaga pwede ka naman din nga magpreno ng likod, kaya lang kumbaga hindi naman yung gagamitin mo talaga for stopping power, na yun lang talaga alone yung gagamitin mo. Kasi talagang lalo na sa sudden braking, ay nako, parang mawawala sa synchronize yung yung CVT mo pagka isa pang nagiging issue kapag ka mahilig ka magpreno sa likod ay yung axle ng mags mo, saka yung ngipin ng mags mo nauupod. Anong nangyayari? Yun, issue din yun, kadalasan ng mga scooter. Ang nangyayari kapag magpapalit ka na ng gulong or magpapalit ka ng bearing or kung ano man yung basta kakalasin yung gulong, hindi ngayon mabunot. Kasi ang nangyari, kumapit na, nag-stack up na yung mga ipin niya. Kasi na-deform kakapreno mo sa likod, na-deform yung ipin na dapat ay kumbaga stopper laang. Yun ang ibig ko sabihin doon, mga tods. Isa pang nagiging issue kapag halimbawa hindi lang sa CVT, dragging, pati na rin sa mags, nakakasira ng mags, nakakasira ng axle. So magandang pag-aralan nyo pag halimbawa may scooter kayo, mga tods, ay preno sa harapan. Porque nga siya, bago titingnan natin, na obserbahan natin kung malakas siyang umahon kumpara sa dating modelo. Malakas tods, malakas mga tods. Walang ayaw. Porque bago pa. Kasi yung nasakyan ko dating version 1, ang hina sa ahon nun . Ito malakas mga tods, goods. So 81, kanina nagtimbang ako bago umalis, nasa 82 kilos na ako, mga tods. Tumaas tayo ng 1 kilo kumpara nung last vlog natin sa Winner X. So check out nyo na lang dyan sa cards. So sa banking mga tods, hindi na natin mahuhusgahan to kasi naka-lowered nga . Mamaya sumaabit pa yung ilalim nito pag binanking natin. So ito naman talagang mga motor na to, mga tods, sa maganda sa kanya, may tuner na siya. Kumbaga meron na talagang nagpapalakas ng mga motor na ito. Like kay K-Works.
So sa mga tropang taga Batangas dyan na viewers natin, yan, alam nila yan, kay K-Works. Lakas sa ahon, no, mga tuds. So kay K-Works. So pinapalakas niya syempre mga Honda, Honda Click, Click 160, yung Click 125, Giorno, yan, nilalaban niya. Yung mga yung dating Honda na akala nila ay walang magagawa sa mga Aerox and Max pagdating sa mga kargahan, pumapalag na ngayon, nagcha-champion na mga tuds, no? Sinasali nila sa Open Series ng ng circuit. Sa circuit naman mga tuds, no, ang labanan nung kay K-Works. Pero goods na din, alam niya ang mga sweet spot ng mga motor na ito, tulad ng pagdating lalo na sa CVT, no. So kung gusto niyo magpalakas, kung halimbawa nakukulangan kayo sa Honda Click nyo, yung kay K-Works kayo magtanong, lalo na sa mga tropang taga Batangas. Pero syempre, mas maganda pa rin sa trusted mekaniko nyo, no? Ito, akala mo Honda Click ko. Isa din sa magandang ginawa ni Honda dito, hindi nila masyadong binago ang overall na motor, no. Unang-una sa mga mags. Marami kang pwedeng ikabit or ipalit na mags dito, mga tuds, kung hindi mo trip yung itsurahan. Kasi ngayon, ang uso na yung mags na CNC. Ito, maporma kapag pinamags mo ng CNC, no, mga tuds. Yung siya, Bomb X, yan. Paporma, mga TRC. Meron tama ba? TRC? Hindi ako familiar eh. Pero Bomb X, Mutaro, yan, maraming dyan. Maraming po pwedeng upgrade, or maraming po pwedeng, alam niyo yun, pamporma, no. So last ako ay goods din dito ang mga radiator cover na galing Click version 2, Click version 3, no. Radiator, saka yung crankcase, hindi ko sigurado kasi binago nila yung crankcase. Pero last ako, goods din parehas din Taal, Bulkang Taal. Yan, dito testing natin yung idling stop. Tapos yan, namatay na. Yan, mo lang. So yan, 1, 2, 3 seconds, mamamatay na kagad yung makina. So yan, appreciate muna natin yung yung view dito. Ganda ng view talaga dito. Tagaytay na yan. Tapos pa ba? Yung pababa naman yan, Batangas. So sunod na lang tayo pupunta dyan. Talisay ba? Tama ba? Ayan, may bahayan din doon sa baba. Kung saan sila dumadaan, pero ganda ng view. Let's go. Tutuwa talaga ako dito sa sa motor na to. Bago sa paningin ko itong ginawa nilang ito. Para sa akin maganda ginawa nilang ito, no. Kumbaga malelesin na yung mga parts na kumukupas. So makikita na lang natin to kapag halimbawa update natin 2 to 3 years from now, no, kung ano itsura na. Parehas pa rin yung tunog sa dating modelo So dito din yung isang magandang spot na kitang-kita mo yung Bulkang Taal. Yan, no. Ayun pala, doon pala. Yan, namatay na ulit yung motor. Yan, naka-idling stop. Pagka bubuhayin mo, ganito lang yan. Yan, buhay na uli. Yan, namatay na uli. Sa tingin nyo mga toads, maganda ba yung kumbaga ito namang motor na to, hindi na to gumagamit ng starter. Kumbaga ang pinapaikot na dito ay, para mag-start ang motor na to, ay magneto na.
ang nagpapaikot or ang pinapaikot ng starter. Hindi ko sigurado kung ACG starter ba, kung parang may tawag sila dyan, basta ano ko lang, voice over ko kung ano yun. Pero hindi na katulad dati ng typical na starter na may mga carbon brush na napupudpod, no? Eto naman, kapag katagalan na nagiging issue na dito yung pindutan mismo, lalo na kapag ang gumagamit ay puro sisakay na lang. Kasi ito madalas hindi naman sa hindi masyadong maganda ang quality ng mga buttons na ito, pero yung itsura niya quality siya. Pero pag ito nabasa, mga tools na nagkakaproblema, tulad sa motor ko sa CBR, simula nung, kasi mahilig ako maghugas ng motor eh. Etong buttons na to, kamukha lang din sa CBR. Ang kaibahan lang ay meron siyang passing light dito. So ito, yan, pretty much the same. Dito ang hindi na umayos-ayos ang niya, ang busina. Kasi itong buttons na to, madali itong nababasa loob nito eh. Kapag halimbawa, same din na nangyari sa Honda Beat ko eh. Hindi ko mapagana-gana ang busina kasi mahilig ako maghugas. Nababasa itong mga buttons na to. Kaya kayo, halimbawa mga toads, maghuhugas kayo. Halimbawa, nagkakumuha kayo ng motor na to. Advice ko, kapag maghuhugas kayo, huwag nyo masyadong basahin itong mga buttons. Kasi nasisirain, lalo na itong Honda Click na Smart Edition. Baka ito ay, pag halimbawa, ito magka-problema. Yan, halimbawa, nakapatay. Start mo naman ganon. Pag nakaganyan, namamatay pa rin siya. Ito lang ang pambuhay. Yun. So, baba na tayo mga tods. Pag high speed naman mga tods, hindi naman malaking problema yung pagkamatigas na suspension niya. Wag lang talaga yan, halimbawa pagka medyo mabagal ka, saka sa mga matigas nga talaga, matagtag siya pagka sa mga ganitong part ng kalsada. I-review din natin yung motor ni Nel. Kasi ito nga to, version 3 na. Awa. Akala mo magka-close kami dalawa eh, pero unang pagkikita pa lang na. So ayan yung ito yung Honda Click version 3. Ayan. Iba yung headlights kumpara sa version 4. Ayan. Sa lapad, ayan, mas malapad nga. Mas malapad siya. Dito sa unahan, mare, mas malapad. Iisa din ang dashboard. Pero ang mags ay parehas lang. Ano nga ito, yung premium? Premium? Ito naman yung keyless. So ayan na mga tudes. Talagang pinagbasihan natin yung motor ni Nel Shots dito. Shout out. Para kumbaga kung ano yung pinagkaiba, kumbaga sa maliliit na detalye, no? Ayan, isa ko pang napansin dito, ang nakakabit na gulong dito ay kaparehas dun sa standard edition, no mga tudes. Yung swing arm, kapansin-pansin na magkaiba din, no? Magkaiba sila ng swing arm. Yung itsura, magkaiba din ng style ng rear fender. Magkaiba din syempre ang itsura ng kanyang crankcase. Ayan, kitang-kita naman. Ang claim ni Honda ay mas magaan ito ng kung 12% ba kumpara sa dating crankcase na nakakabit sa previous version, no? Sorry mga tuds, yung nagiging issue ng combi brake ng Honda Click kapag nagtatagal na. Ayan, hindi na sumasabay kahit ipreno mo dito sa likod. Hindi na sumasabay,
Eto, kulang lang naman siguro to sa langis. Kaya ayaw na. Nahihirapan ng itulak or hilahin pala. Oh. Ayun na, no, hindi na gumagana na. Hindi katulad kapag bago. Yan. Kaptil na kaptil. So ayan, ano mga tudes, yun, nakita natin yung comparison. So ito lang din yung isa masasabi ko pa. Ayan, no. Mas maganda yung taillight ng version 2. Version 2 saka version 3 kumpara sa bagong taillight ng Click ko. Ewan ko lang din. Basta sa akin, subjective naman yan. Sa akin, hindi ako masyado nagagandahan, no. Pero goods na din. Maporma. So bagong Honda Click 125 2026 mga tudes, Smart Edition. Smart Edition, kung ikukumpara doon sa standard, syempre ang kaibahan ay nakakiles na, may idling stop system, tapos yung colorway. Isa pang napansin ko na pinagkaiba nito, magkaiba sila ng goma na nakakabit. Sa standard edition ay MVP. Kung hindi ako nagkakamali, MVP tires ang nakakabit. Dito naman sa atin sa Smart Edition mga tudes ay B-rubber na. Kumbaga mas pina-upgrade nila ng kaunti ang gomang nakakabit. Base sa ating biyahe ngayon sa video na ito mga tudes, napakatigas ng feedback ng suspension para sa akin. Pero mga tudes, nung iniuwi ko na ito, i-check namin yung PSI or yung tigas ng hangin nito sa magkabilang gulong. Napakataas ang PSI na nakalagay dito. Sobrang tigas, nasa 30 PSI kada isang gulong. Yung sa likod, mas malambot ng konti, siguro mga 29 yon. Ito nasa 31 PSI, no mga tudes. Kaya pala sobrang antagtag ng rides yung pala sa gulong. Advice ko sa inyo mga tudes, kung kayo ay nagbabala kumuha, ipacheck nyo kaagad sa mekaniko sa pagkukuhanan nyo yung hangin. Baka sobrang tigas ng gulong, kaya sobrang antigas din ng pakiramdam. Kumbaga matigas or pangit ang feedback ng suspension. Isa pa rin naka-apekto dito mga tudes sa pagiging matigas or matagtag ng motor na to, kasi naka-lowered na ng halos 1 inch ang baba, no mga tudes. Papakita ako sa video na to. Pero overall na performance ng Honda Click mga tudes, mas smooth ang engine nito kumpara sa dating modelo, na dapat naman lang talaga kasi upgraded version nga siya ng game changer, no. Sana naman sa susunod, mas gusto ko sana sa motor na ito ay magkameron ng bagong dashboard, magkameron ng mas magagandang features like ABS, or kahit ma-upgrade man lang yung likod na preno, gawin disc brake, then gawin din sana na dual shock na, no mga tudes, para ando doon na din talaga, full package na talaga, full pack na talaga ang Honda Click 125. So there you have it mga tudes. So sa maraming salamat sa pagsama nyo sa ating video for today. So 86,000 pesos para sa bagong Honda Click 125 Smart Edition, no mga tudes. So sulit ka na din. Upgrade mo lang suspension. Medyo matigas yung suspension, lalo na kung ilo-lowered mo. So check natin yung lowered nya. Ayan, hindi masyadong kita. Ni-lowered nyo. Yan, ni-lowered nya. Wala kapansin-pansin na wala na yung isang tornilyo, kasi yun nga, no. Pero goods overall, yung andar, yung forma, syempre. Kaya ka lang naman ba bibili ng bagong Honda Click, kasi sa forma. Sa paint, goods yung paint mga tudes, no. Sa design, yan, sulit ka na din mga tudes. Maraming salamat sa pagsama sa ating video for today. So yun lang naman. Ride safe always. Peace. Shoutout sa mga are, oh. Are may are.
Si Kuya Ambet. Gagawa na, ano sniper mo ngayon na. Kanya ito yung bagong kuha niya na Honda Click. Yung si Leo yung pala makakalimutan pa. Pwede mo na ako. Tara si Boss Leo naglilinis ng NMAX. Deep clean yan.